So ito, mabilis ang technique lang yung gagawin natin. Ayun, hindi mo na kailangan mag-bleed. So yan mga lods, so magandang araw sa inyo. Sana magandang araw ng bawat isa. Plano ko magpalit ng brake pad ng ating disc brake. And yun na nga, share ko rin sa inyo paano maglagay ng brake fluid nang hindi na siya pinapump. So yun, ito yung bago nating brake pad na nabili. So ito yung ipapalit natin guys. Pero bago yan, tatanggalin muna natin itong dalawang tornilyo na to. And pag natanggal natin to, ay yun na, huhugutin lang natin to ang ating caliper. Ayan, hindi naman kayo mahihirapan dyan. Hindi na natin pantanggalin ang gulong natin para makuha lang to. Ayun na nga guys, ito yung ating papalitan, itong brake pad na to. So tatanggalin lang natin to yung mga lock na pin to. Nasa baba lang siya guys. Ayan. Then meron din dito sa dulo. Ito. Pinakalock kasi yan guys para hindi siya malaglag o matanggal. Ayan. Parang kasi laki lang siya ng kawad. Then pilukpok natin at hugutin natin to para mas madali natin makuha yung luma ang papalitan natin brake pad. Ito guys. Yan. Ganun lang naman kadali yan. Palulusutin mo lang doon. Ayan. And yun na nga guys, ito na yung umiingay sa akin, bakal na pala yung tumatama sa brake pad ko. Talagang manipis na at palitin na. Then ito rin yung sa kabila. Ayan, pud na rin guys. Kaya papalitan natin yan. At yun na nga guys, nilinis ko muna bago natin pagpatuloy yung ating video ko to. Akin munang nilis-linis para hindi naman tayo mekos-mekos lang. Ayan. Ayan nga itong piston caliper natin guys, itutulak natin yan para may lagay natin itong bago. Kasi kung hindi natin itutulak yan, hindi natin may lalagay yung ating bago. At hindi siya iipit sa ating disc brake kasi nga makapal. Ito na yan guys, ayan ang ginagawa ko. So ito guys, tinanggal ko muna yung hose sa aking caliper. Ayan yun nga, tinanggal natin yung laman na fluid para maitulak natin yung piston. Para may lagay natin itong ating bagong brake pad. So ayan, ilalagay na natin yung bago natin. At yun na nga, napakadali lang naman guys, hindi naman kayo magkakamali kasi hulmang-hulma lang naman yan dyan sa ating caliper na yan, yung mga brake pad na yan. Then ito, babalik na natin para hindi na malaglag ulit yung ating brake pads. Then pag nailagay natin yan, ilalagay na rin natin yung kabila guys. So ayan, kita nyo naman, pantay na uli. At pwede na natin mailagay. Ito naman yung sa kabila guys. Ayan, susutin nyo yan. Then tutulak lang natin yung nasa ilalim. Ito. Then ibabalik lang natin yung mga tinanggal nating pin na pinakalock. Ayan, so lagi ko naman sinasabi guys na mas malinam na may alam tayo sa gamit natin para at least na alagaan natin. And yun na nga, may natutunan pa tayo, nakatipid pa tayo. Ayan guys, ayan. So testing na natin mamaya. Ayan, gamit muna kayong flat screw para siguradong kakasya dun sa ating disc brake kasi bago yan. Ayan. Yan guys. Pakikita ko sa inyo kung paano maglagay ng fluid na hindi na siya binibled o binobomba pa. So kabit muna natin to. Ayan. Mas madali ito guys, hindi na kayo magpapampa o pisil-pisil pa. Ito rekta na. So ayan, nalagay na ulit natin. Then ito na. So ayan guys, lagyan na natin ng brake fluid. After natin may kabit na yung brake pad. Ayan. So ito, mabilis ang technique lang yung gagawin natin. Ito guys, ayan. Dito nadaan yung ating brake fluid. Ayan. So gagamit tayo ng 12 mm, then isang malinis na pansahod. So ito guys, luluwagan lang natin para hindi na tayo mag-bleed, mag-pump. Then pag naluwagan natin yan, dire-diretso na babagsak yung brake fluid. So saka natin higpitan ulit pagka alam natin puno na o nakaabot na dito.
natin. Isang hangin guys. Wala kasang hangin. Ayan. So napatulo na natin. Ikpitan na uli natin. Yeah, konting hupit lang para. And yun. So pisilin na natin guys. So yun. Dikit na agad. So pwede mo na agad siyang takluban. Dagdagan na lang natin ng brake fluid. So hindi mo na kailangan mag-pump o mag-bleed guys. Pero make sure patagasin pa natin ng konti para walang hangin na namumuo sa gitna. Okay. Testing ulit. So yun. Hindi mo na kailangan mag-bleed. So kabit na natin guys. So ayan mga ka-rider. So sana nakatulong yung napakasimpleng video po natin. Ayun na nga. Wala naman tayong point po dito kundi makapag-share lang ng mga bagay na makakatulong. So lagi ko naman po sinasabi na mas may alam na may alam po tayo para at least naalagaan natin yung motor natin. Ayun na nga, nakatipid na po tayo, may natutunan po tayo. So hanggang dito na lang po and maraming salamat po. God bless you po sa lahat.